ang sandata ay nagkakahalaga ng 10 milyong ginto o 10 milyong won, halos $1,000 sa totoong buhay. Ang iba pang kanyang gamit ay nagkakahalaga ng 100 milyong ginto, halos $80,000. Ito ay nagulat si Jeo sa dami ng perang ibinabayad ni Love sa laro. Nagtataka si Jeo kung ano ang buhay ni Love na kayang gumastos ng ganoong kalaking halaga sa laro. Si Love ay nagsimula ng utusan si Jeo na labanan ang mga halimaw gamit ang kanyang wooden stick. Sinasabi ni Love na kailangan niyang lumaban para maging mas malakas. Habang ito ay nangyayari, halos masira na ang pagtago ni Jeo nang biglang tamaan niya ng malakas ang isa sa mga bunny bear sa likod ni Love. Ngunit hindi napansin ni Love ang nangyari sa likuran niya. Nararamdaman niya ang isang mensahe at sinabi ni Love na maglaban siya ng konti habang wala siya sa loob ng 30 minuto. Iniwan niya si Jeo na naruroon na ganun lang. Nagtataka sina Jeo at Yuris kung ano ang klaseng buhay meron si Love para gumastos ng ganong kalaking halaga sa laro. Sa totoong buhay, nag-log out ang isang babae na may pink na buhok mula sa Chrono Life. Ngumiti siya habang iniisip ang nangyari sa laro kasama ang isang noob. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na may maikling buhok at kilalang hubog ng katawan sa karamihang ng lalaki, na nangungulit kay Love bilang isang game addict. Patuloy na nagrereklamo ang babae habang inaayos ni Love ang sarili, at may maraming pag-flash ng ilaw habang ito'y nagpe-prepared. Ang programa ng musika ay bumabalik, at ipinakilala ang susunod na performance, isang mang-aawit na nangunguna sa unang pwesto ng 13 na linggo. Ang top idol singer at songwriter ay walang iba kundi si Sarang Han, at si Sarang Han ay naglalaro ng karakter na si Love sa Chrono Life. Habang hinihintay si Love na bumalik sa laro, nagdesisyon si Jeo na gawin ang ilang tunay na pagsasanay sa kung paano hindi pumatay sa isang swing. Siyempre, sa pagtataksil ng kanyang undies, isang grupong sumusunod at target si Love, ang matandang lalaki na may itim na lipstick. Ang leader ng grupo ay nag-utos na magtipon sa dungeon para sa pagpaparusa. Para subukan kung gaano nakahusay si Jeo, ipinadala siya ni Love para labanan ang isang level 22 na bunny bear. Go, undies, sigaw ni Love habang tumatakbo si Jeo patungo sa bunny bear. Ngunit bago pa siya makarating, ngumiti lang siya sa buhok ng bunny bear. Ang epekto, sobrang sakit, halos isang bar na lang ang natirang HP ng bunny bear. Ang practice ni Jeo ay nagbunga. Nagawa niyang atakihin ang bunny bear ng kanyang plus 99 na reinforced wooden stick nang hindi ito pinapatay. Dahil sa halos isang hit na lang ni Jeo, pinuri siya ni Love. Great job, undies. Biglang may lumitaw na dagger. Ngunit napansin agad ito ni Love at tinadyakan pabalik. Si Mr. Kim, ang manager ng Hallisen Guild, ang kumahig ng dagger. Kasama niya ang iba pang mga miyembro ng guild na may Mr. din sa pangalan. Inutos ni Mr. Kim na atakihin sila, at iniutos ni Love si Jeo na manatili sa tabi. Mag-isa niyang nilabanan ang Hallisen Guild habang nanunood si Jeo at si Yuris. Napagtanto nila na ilang beses nang sinubukan ng guild na labanan si Love ngunit palaging talo. Sa gilid, inutos ni Mr. Kim ang isang elf na atakihin si Love habang abala ito sa iba. Ginamit ng elf ang skill na Steal Love's Knuckles of Silence, na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nabigla si Jeo at ipinaliwanag ni Yuris ang ginamit na skill ni Love. Iniisip ni Jeo na wala namang makukuhang mahalaga mula sa kanya. Pero biglang naalala niya ang kanyang napakalakas na sandata at nagtakbo para makuha ito. Nakita ito ni Mr. Kim, ngunit iniutos niya ang elf na huwag pansinin si Jeo. Naging interesado ang elf kay Jeo at ibinato ang knuckles kay Mr. Kim bago siya habulin. Sinabi ng elf na mas masaya magnakaw mula sa mga mahihirap. Nagkaroon ng laban si Jeo at ang elf.
Sumigaw si Geo habang iniswing ang kanyang wooden stick, ngunit naglaho ito ng bigla. Wala ng kanyang sandata at nasa kamay na ng elf, na masaya dahil dito. Ngunit biglang may bumagsak na anino. Sinaway ni Burris ang babae na nagtatangkang mag-angkin kay Geo. Natambas sa takot at gulat ang elf nang makita ang tunay na anyo ni Eurys. Nabitawan ang 79 na wooden stick at kalmadong kinuha ni Geo ang wooden stick mula sa sahig, at nag-appear ang system interface. Nabawi niya ang kanyang sandata dahil tinanggihan ito ng kaluluwa ni Eurys. Dumating si Burris sa kanyang tunay na anyo at nagrant kung paano siya hindi pwedeng ariin ng kahit sino maliban kay Geo. Nilapit niya ang kanyang mukha kay Iris at tinapak ito sa ulo. Sa pag-angkin ng elf na yon, kinilabutan siya sa takot. Sinigawan siya ni Mr. Kim, at ito'y agad umangat. Tinadyakan ni Love ang elf mula sa likod, pero madali itong umiwas. Hiningi ni Love ang kanyang weapon, at nag-promise itong uubusin silang lahat kapag hindi niya ito ibinalik. Nagtagumpay si Geo na palihim na atakihin si Love na gamit ang kanyang strike without killing. Ibinulalas niya kay Love ang kanyang bagong diskubrimiento. Secretly OP vibe, sagot ni Geo sa tanong kung ano ang ibig sabihin ng secretly OP. Habang ini-interview ang mga miyembro ng Hallison Guild, na-realize ni Geo na talagang mainit ang ulo niya. Ini-claim niyang halos mamatay siya sa atake ng puso dahil sa pangyayari, na hindi naman totoo. Sa huli, ibinahagi niya ang kanyang huling salita na siya ay nainis ng gusto sa nangyari. Bam! Isang malupit na malasakit na saksak sa ulo ang inabot ng babae, at biglang may malakas na sumabog sa paligid. Si Love ay biglang nagising at umupo ng tuwid. Nakita niya si Geo na kumakain ng karne malapit sa puno, at agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Si Geo ay nagkwento na sila ay nasa isang lugar malapit sa dungeon, at umalis na ang matandang lalaki at ang iba pa. Gusto pang magtanong ni Love, ngunit inihagis na lang sa kanya ni Geo ang kinuha niyang sandata noon. Binato niya ito palapit kay Love at tanong sa kanya tungkol sa Hallison Guild. Sa paraan ng kilos ni Geo, mas napansin siya ni Love. I swear, I hear the church bells ringing right now, sabi ni Love. Tinanong ni Love si Geo kung alam niya ang tungkol sa mga old lineages. Sinabi ni Eurys na ito'y tumutukoy sa matatandang lalaki na naglalaro ng lineage na laro. Tinanong ni Geo kung paano naging maalam si Eurys kahit NPC siya. Mula sa ibang laro, aminado si Eurys na nag-research siya sa Wikipedia, pero parang dapat Google yon. Sinundan ni Eurys ng paulit-ulit na pagbasa ng mga teksto na natutunan niya sa research. Sa simpleng pagsabi ni Love na mga matatanda na gumugol ng bilyon-bilyong pera sa laro, mas naintindihan ni Geo. Naging target si Love dahil sa knuckles na binili niya mula sa auction. Bagamat patuloy silang inaatake, palaging natatalo ang mga ito dahil kulang sila sa kasanayan para manalo kay Love. Tinanong ni Love, si Geo kung ninakaw niya ang knuckles mula sa kanila, at iniwas na lang ni Geo ang tingin niya at nagsabing iniwan na lang daw ng mga iyon ang knuckles. Iniwan na lang ni Love ito para sa ngayon, ngunit sinabi niyang tiyak na babalik ang mga matatandang iyon. Nagtataka si Geo kung bakit sinusundan ng mga matatanda ang isang 10 milyong gold na sandata, lalo na at sanay naman silang gumastos ng bilyon. Binabaybay ni Mr. Kim ang kanyang kaparusahan mula sa ibang matandang boss sa guild. Pinawalang halaga si Mr. Kim sa mission at inatasan ng isa sa 4 na guardians na sumalo. Ang 3 iba pa, isinisisante ang kapangitan ni Mr. Kim. Si Mr. Kim ay pang-4 na rank lang at naglaan lamang ng 100 milyong won sa laro. Ang pangatlong rank ay naglaan ng 1.4 bilyong won, ang pangalawang rank ay may 1.7 bilyong won, at ang una ay may 2.1 bilyong won o 1.7 milyong dolyar.
Ang unang rank ang nagpasya na siya ang gagawa ng mission at mangako na dadalhin niya ang Knuckles of Silence sa kanilang boss bago mag-launch.